Our Heavenly Loving Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for the guidance and for all the blessings we received. Thank you, Lord, for the good health. Lord, bless us today as we deliver our Sunday School online class. Bless our children that they would be able to catch up the lesson and will remain in their minds and hearts. Bless also the teacher that he is able to manage the topic he will deliver. We prayed this together with our chief apostle, district apostle, and all the apostles in the world. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hi kids! Kamusta kayo dyan? So sana ay okay ang araw nyo, okay ang gising nyo, at sana hindi tayo nakalimot sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Okay ba yun kids? Nakalimutan ba ang pagpapasalamat o wala? Okay, sana naman ay hindi talaga nakakalimutan dahil ang araw na ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. So ngayon, nandito tayo para sa ating panibagong online Sunday School ngayong araw. So kids, online pa rin tayo ngayon since hindi pa po tayo allowed lumabas ng ating bahay. Ginawa namin ito dahil alam namin na sabik na kayong makapag-Sunday School, di ba kids? Okay, so ngayon, ang topic na ating pag-uusapan ay tungkol sa kung paano pinahinto ng ating Panginoong Jesus ang bagyo. So, narinig nyo na ba ang storya na to kids? Okay, so kung hindi pa natin narinig, mag-ready na kayo dahil sisimulan na natin ang ating kwento. Pero bago yan, meron muna tayong memory verse na makikita sa Matthew 8:26 or Matthew chapter 8 verse 26. Buong araw na nagtuturo at nagpapagaling si Jesus sa mga tao. Gabi na, ngunit maraming tao pa ang gustong lumapit sa Kanya. Dahil dito, makikita natin na si Jesus ay pagod na. Sa kapilang dako ay ramdam niya ang kapayapaan at gusto niyang pumunta doon para makapagpahinga. Bumalik siya sa mga tao at sinabing, "Nagkaroon tayo ng magandang araw, pero oras na para magpahinga." Pumunta siya sa kanyang mga alagad at sinabing, "Handa na ba kayo?" Tumango ang kanyang mga alagad at agad na sumakay sa bangka. Sa kanilang paglalayag, nakakita din sila ng iba pang mga bangka sa dagat ng Galilea. Masaya si Jesus at nagpahinga at nakatulog sa bangka. Ilan sa kanyang mga alagad ay gustong-gusto ang lamig ng hangin. Ngunit, sa hindi inaasahan, nag-iba ng direksyon ang init ng hangin. Tumingin sa ulap ang mga alagad ni Jesus at sinabi ng isa na parang may bagyo. "Oo nga," sabi ng isa. At biglang nagkaroon ng bagyo sa dagat ng Galileo. Mayroong mga malalakas na kidlat at kulog. Ang bangka ay natatabunan na ng mga malalakas na alon. Natataranta na sila na tila ba hindi alam ang kanilang gagawin. Sobrang takot na takot ang mga alagad ni Jesus. At ginising ng isa sa mga alagad niya si Jesus. Ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa at nakalimutan nilang kasama nila si Jesus.
Sa gitna ng malakas na bagyo ay nakita nila si Jesus na natutulog pa rin. Tulog pa rin? Gumising ka, Jesus! Iligtas mo kami! Malulunod tayo! Tumayo si Jesus sa bangka sa harap ng kaniyang mga alagad. Sinaway niya ang mga hangin at mga alon. At doon, nagkaroon ng isang malaking katahimikan. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya?" Ngunit ang lahat ay namangha at nagsabi, "Anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at dagat ay tumitima sa kaniya?" Si Jesus ay palaging nasa ating tabi. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at tiyak na malalayo tayo sa lahat ng kapahamakan. Okay kids, so ang storya ay parte sa pagpapahinto ni Jesus ng bagyo. Pero makikita natin sa storya na nag-aalangan ang kanyang mga disipulo. Ginising nila si Jesus dahil natatakot sila sa bagyo. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo matatakot? Kayong maliliit ang pananampalataya." O diba? Natakot yung mga disipulo ni Jesus sa bagyo dahil maliit ang kanilang pananampalataya. So tayo kids, dapat ating pagtibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon kids, no? Para hindi tayo matakot sa kahit anong bagyo o kahit anong kidlat ang darating. Instead na matakot tayo, dapat ay mag-pray tayo kay Jesus Christ na sana ay tapusin na at mawala na ang mga bagyo, ang kidlat at ang mga kulog. Okay ba yun kids? Dahil walang ibang mas makapangyarihan kundi ang ating Panginoon lamang. So kahit anong bagyo pa ang darating, kahit anong sakuna, kahit anong kulog o kahit anong kidlat, palagi nating iisipin na walang-wala yan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, okay? Okay kids, so tayo talaga ay natatakot kung may mga kulog, may kidlat o kahit anong bagyong darating. Pero dapat, instead na matakot tayo, ay mag-pray tayo sa ating Panginoon na naway matapos na ang bagyo at ang kidlat dahil siya lamang ang makakapagpatigil nito, okay? Okay kids, so ngayon ay magpa-flash si teacher ng mga activities. So sa unang activity ay hahanapin natin yung mga words sa ilalim doon sa box sa ibabaw. Kumbaga, ipapuzzle natin yung words sa ilalim doon sa ibabaw. Okay, yung ating second activity naman is to fill in the blanks. So may mga words na nasa box sa ilalim, hahanapin natin dyan yung tamang sagot at yun ang isasagot natin sa ating activity sa ibabaw. Okay ba yun kids? Okay, so mga activity na ito ay ipapasa natin sa ating Sunday School teacher. Okay ba yun? Okay, so ngayon before tayo mag-end ng ating online class ay sasayaw muna tayo at kakanta para naman kahit papano ay ma-stretch natin yung ating katawan. Okay, gayahin nyo to ang video na ipaplas ng teacher. Okay kids? Sige. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save
Okay kids, thank you so much sa time na inyong inalay at sa kooperasyon nyo. Naway, pagpalain tayo ng puong may kapal at magkikita-kita na po tayo face-to-face na Sunday School po. Mag-pray po tayo sa ating Panginoon na dapat po ay matapos na po ang pandemic na ito para makapagkita na tayo ng personal. Okay ba yun, kids? Okay, so see you next Sunday. Bye-bye! Lord God, thank you for the successful online Sunday School class. Thank you for letting your Holy Spirit guide us. Thank you for the words of God we shared. May this remain forever in our hearts and minds. Bless our children, Lord, so that we will be able to meet again. Refrain them, Lord, from any harm. Lord, please heal our land. Please heal the hearts of those who are affected by typhoons in this pandemic. Protect us, O Lord, from the evil one. All this we pray, in Jesus' name, Amen.